Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana matapos yung panoorin itong aking vlog, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ng Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Dahil sa executive order ni President Bongbong Marcos na nagsususpend ng RPMS for government employees, lahat ng kawani ng gobyerno, kasama yung ating mga guro. So, tinatanong ng ating mga guro kung magsasubmit pa raw ba sila ng kanilang IPCRF for the school year 2023-2024. Alam niyo, ito yung performance period natin na katatapos lang na school year 2023-2024. Kasi by now, yung ating mga guro ay hindi pa nakakatapos sa pag-accomplish ng kanilang mga IPCRF. Tama ba si Sir Bong? At kami rin mga principals by now ay tinatapos pa rin namin yung aming mga OPCRF. Meron na bang mga guro na nakatapos na ng kanilang IPCRF? Sa palagay ko, this time ay wala pa. At isang reason kung bakit hindi pa natatapos yung ating mga guro sa kanilang IPCRF dahil nakabakasyon pa yung ating mga guro this entire duration of June, di ba? At itong July, July pa lamang tatapusin ng ating mga guro yung kanilang IPCRF. Alam nyo, ever since na naging RPMS IPCRF, yung yearly performance rating ng ating mga guro, kasama sila Sir Bong, talagang naging burden na ito sa ating mga guro. Kasi sa dami ng objectives, sa dami ng mga MOVs, at yung kanilang mga COTs. Tama ba Sir Bong sa kanyang observation? Kaya kapag month na ng pag-accomplish ng mga IPCRF, talagang sobrang stress ang lahat ng ating mga guro. Kaya nung lumabas itong Executive Order 61 ni President Bongbong Marcos, magkakaroon na ba ng relief yung ating mga guro sa kanilang IPCRF? Or goodbye na ba talaga sa IPCRF itong ating mga guro? Alam nyo, sa pagkakaunawa ni Sir Bong, tuloy pa rin yung ating o yung inyong IPCRF, yung aming OPCRF for the school year 2023-2024. Kasi nagpalabas ng statement ang DepEd Bureau of Human Resource and Organizational Development o yung tinatawag nating DepEd Broad na by now ini-inquire pa nila sa Civil Service Commission yung implication ng Executive Order 61. So hanggat wala pang malinaw na directive tungkol dito ang DepEd, tuloy pa rin yung pag-accomplish ng ating mga guro ng kanilang IPCRF for the school year 2023-2024. So inuulit ni Sir Bong, gagawa pa rin ng IPCRF yung ating mga guro for the school year 2023-2024 kasi wala pang final na directive ang DepEd Broad para dito. Kasi ang protocol, kapag may direktiba from higher office like Office of the President, ikakaskade yan sa mga agencies like DepEd. So yung ating agency, DepEd Central, siya ang magbibigay sa mga regions, divisions at schools ng direktiba kung paano i-implement yung kautusan ng Presidente. Through channel yan. Yan ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ba ng ating mga kaguruan? Dahil wala pang direktiba sa atin ang DepEd Broad, so susundin pa rin natin yung existing policy on RPMS IPCRF. Naiintindihan niyo ba si Sir Bong? Tatanungin niyo, Sir Bong, paano po kung maglabas na ng new guidelines or direktiba tungkol sa RPMS IPCRF itong first week ng July or last week ng June? Alam niyo, kung ganito ang sitwasyon,
susundin na natin yung latest na direktiba ng DepEd Prod kung meron. Kaya lang gaya ng sinasabi ko, wala pang direktiba na malinaw ang DepEd, wala pang malinaw na direktiba ang DepEd Prod by now. Kaya tuloy pa muna yung pag-accomplish ng ating mga guro ng kanilang IPCRF for the school year 2023-2024. At kami naman mga principal, tuloy lang yung aming mga pag-accomplish ng aming mga OPCRF. Maliwanag ba ito? Maraming salamat sa inyong lahat.